Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga-roon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang 5 niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari gaya ng ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito at tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan kanya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatias, "Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman." Katatapos pa lamang na magsalita ni Matatias ng isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kaniyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Fines nang patayin nito si Zimri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatias ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw, "Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kaniyang mga utos, sumunod sa akin." Pagkatapos nito, siya at ang kaniyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narinig natin sa mga nakarang araw ang matinding pasakit sa mga tapat na Hudyo. Marami sa kanila ay namatay. Hindi nagtagal nagkaroon ng panghihimagsik na nangyari sa Israel. Sumiklab ito sa maliit na lungsod ng Modin. Dumating doon ang kawani ng hari upang pilitin ang mga tao na sumamba sa mga Diyos ng mga Griego. Nagdala sila ng dambana at pinipilit ang mga tao na mag-alay ng insenso sa Diyos-Diyosan ng mga Griego. Kinausap nila si Matatias na manguna sa pag-aalay na ito kasi kilala siyang leader ng mga taga-roon. Pinangakuan pa ang kanyang pamilya ng kayamanan at ng posisyon
sa kaharian ni Haring Antioco. Nanindigan si Matatias na hindi niya gagawin ito. Habang nagsasalita pa lang siya, may isang Hudyo na pumunta sa dambana at mag-aalay ng insenso. Sa galit ni Matatias, pinatay niya ang taong ito at ang mga tauhan ng hari at sinira niya ang dambana nila. Nanawagan siya sa mga tao na kung sino ang ibig na sumunod sa kanya at magrebelde sa hari, mamumundok sila. Kaya namundok siya kasama ang 5 niyang anak na lalaki at ang mga tao na tapat sa Diyos. Doon nagsimula ang Hasmonean Revolt. Noong mamatay si Matatias, ang nanguna sa panghimagsik ay si Judas, isa sa mga anak niya, na kilala na Maccabeus, nang ibig sabihin ay ang tagapukpok ng mga kaaway. Ang mga gawa ni Judas Maccabeus ay nakatala sa 2 aklat ng Biblia, ang mga aklat ng mga Maccabis. Sa pagpupumilit ng Haring Seleucid, lalo na si Haring Antioco Epiphanes, na ipatupad ang Hellenization, ang pagpipilit sa lahat na sumunod sa mga kaugalian at relihiyon ng mga Greeks, mayroon 3 reactions ang mga Hudyo. Una, mayroong sumunod sa Hellenization. Inadapt nila ang mga kaugalian at pamamaraan ng mga Grego. Tinalikuran nila ang kanilang relihiyon. Ang isang reaksyon naman, ang pangalawa ng marami, ay ang hindi pagsunod at ang pagtitiis, pagdudusa, at naging mga martir sila. Ang pangatlong reaksyon ay mamundok at makipaglaban. Ito ang ginawa ng mga Makabeyo. May mga sitwasyon na kailangan magdusa at magtiis. Pero may mga sitwasyon din na kailangan makipaglaban, makipagbaka. Nangyayari din iyan sa ating lipunan ngayon. Sa mga pang-aabuso, may mga sumasang-ayon at nagko-cooperate pa sa pang-aabuso. May mga nagtitiis na lang at mayroon namang nakikipagbaka. Kaya huwag nating tingnan na masama ang pakikipagbaka. Ang ating kalayaan at kasarilan ngayon ay bunga ng mga ninuno nating nakipagbaka. Lumaban sila. Napipigilan din ang mga pang-aabuso hanggang ngayon kasi may mga taong naninindigan at nakikipaglaban. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng tapang na kailangan natin upang labanan ang kasamaan at pang-aapi. Huwag sana naman naming hayaan na magwagi ang kasamaan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.